The Sandigan Bayan is looking into the digital trail of a DPWH system linked to former Senator Bong Revilla's malversation case. Live from the Sandigan Bayan, we have mobile journal Arles de los Santos. Arles, tell us more about it. Magandang umaga, Angela. Ngayon ng umaga nga ay nagpatuloy muli yung paglilitis para kay dating Senador Bong Revilla, no? At kanila naging focus nga yung kasama sa mga computer ni Engineer Carlo Rivera mula sa Bulacan First District Engineering Office na kasama sa mga nasuspending opisyal ng Bulacan matapos ngang sumabog o malaman ng publiko, no, itong issue patungkol sa flood control scandal ng ating pamahalaan. At ngayong umaga ay humarap bilang testigo si Maria Genevieve Ortiz Luis na kasama, no, sa Information Management Services ng DPWH, kung saan pinumpirma niya nga na yung computer na pinagtignan at binerify ng NBI ay pag-aari nga ni Carlo Rivera matapos nga yung kanyang inilabas na property acknowledgement receipt, no? Ito kasing si Rivera, Angela, no, for context lamang ng ating mga tagapanood. Itong si Rivera, yung umano'y errand boy ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na kasama umano sa mga nag-utos sa kanya, no? Itong si Rivera inutusan ni Alcantara na maghanap umano ng mga proyekto at mag-encode ng mga impormasyon na ito, no? Nakalaunan nga nabisto na nagbibigay umano ng commitment fee yung mga contractor ng advance na nasa 25 hanggang 30% para mapunta sa kanila yung mga proyekto, and later on ay dinedeliver nga umano kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya naman daw ang naghahatid sa mga proponent, no? Naging mabilis lamang, Angela, yung naging paglilitis kanina at ayon doon yung kumpirmasyon nga ng itong computer na ito, no? Nakikita talaga natin dito, Angela, na nagiging galaw ng prosekusyon ay ipakita nga kung paano step by step ay nabubuo yung kanilang picture ng malversation, dahil ngayong araw ito yung para sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project na nabisto sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 billion pesos. Arles, itong project contract management application or yung audit log na kinukwento mo sa amin kanina, how will this help, no, to prove the case against former Senator Bong Revilla? Because syempre, 'di ba, on hindsight, paano ka gagawa ng, 'di ba, kung gagawa ka ng something illegal, you won't log it. Actually, Angela, I think yung binabanggit mo yung PCMA, ayan yung kahapon na pinag-usapan, no? Doon kasi napaka-critical noon kasi doon nga inilalagay yung real-time update ng mga project, no? So for that, that's very much relevant to the case because supposedly, according to the justices ng Sandigan Bayan 3rd Division, ay non-existent, no? O walang structure na nakita doon sa lugar, but the completion rate of the Department of Public Works and Highways Bulacan First DEO ay sinasabi nga na 95.17% completed na yung project just 20 days upon its awarding to the contractor, no? So talagang doon pa lang malaki na yung butas. Though still hamon para sa prosekusyon kung paano nga ililink kay Revilla yung kaso na ito, no? And then patungkol naman doon kay Carlo Rivera sa computer nito na verify nga, no, na kanyang pag-aari ito ng witness na si Ortiz Luis kanina, mahalaga pa din, no, dahil kasama doon daw sa mga natagpuan sa computer ni Rivera yung subject project nga ng kaso na malversation ni Revilla na nasa Pandibulacan. Oo. Etong sinasabi mo na project na ito ni dito sa Bulacan, ano, ng DPWH regarding the flood control, you said that this is 95.5% completed. Pero have they checked also kung, kasi iba yung kumpleto sa substandard naman yung materials? Well, Angela, ang gate kasi ng depensa, no, ay hindi raw ito ghost flood control project. Bago pa magsimula, no, ayan na talaga ang kanilang argumento, no. But we remember it vividly. Ang tanong ng hukom sa kanila ng 3rd Division ay, if i-claim ninyo na ito ay hindi ghost flood control project, how would you call it? And sasabihin ba ninyo na merong project existing for this contract ID na nasa ibang lokasyon lamang? Hindi sinabi ng depensa na magbibigay sila or magpapakita sila ng patunay na hindi nga ghost flood control project ito. But later on, nung binisita na nga ng mga hukom yung mismong lokasyon or yung coordinates nitong project na to, no, sinasabi nga na hindi daw ito ghost project but rather an incomplete project. But it's also important to tignan kung ano nga ba yung sinasabi nila na incomplete. Ayon sa kanila, meron
daw mga ilang steel bars or pipes na nakapwesto doon, kaya daw hindi raw pwede sabihin na ghost flood control project ito. But of course, the question remains, why put the 95.17% na completion rate kung yung palang pala na mga bakal ang nakatayo doon, malayong malayo sa konkreto na flood control structure. Alright, thank you so much, Mobile Journal, Arles de los Santos.